Hysterical na nga itong si Chang Susan dahil wala pa rin itong si Carlos. Kaya naman, inapura nga niya itong si Lindo na tawagan na nga itong si Carlos dahil nagagalit pa man ito kapag hindi siya sinabihan sa oras nga na may masamang nangyayari dito nga kay Lynette. At dito nga ay sinubukan ni Lo na tawagan itong si Carlos dahil sa pagkakaalam ng si Chang nang tumawag nga siya sa bahay ay sinabi ng kanyang secretary na nagkukunwaring ito pala si Irene lang ang kanyang nakausap. Sinabi nito na nasa OR, ngunit nang tawagan ni Doc Lindon, sinabi ng kanyang secretary na wala pa roon at hindi pa nakikita itong si Carlos mula kaninang umaga. Labis na ipinagtaka nitong si Chang Susan kung sino ang kanyang nakausap at bakit nun sinabi na nasa OR itong si Carlos gayong wala naman pala roon. Nagsisinungaling lang ba ito sa kanya? Na kung gayon, ang tanong ngayon nitong si Josa ay nasaan itong si Carlos? Ni Doc Lindo na baka umano nagkamali lang ng impormasyon ang secretary nitong si Doc Carlos kaya nasabing nasa OR. At dugtong pa niya, sana ay nandoon itong si Carlos sapagkat kailangan siya ng kanyang anak. Narito pa naman ang kanyang anak sa loob. Samantalang nagkatinginan naman itong si Michael at itong si Regan. Sinabi niya nito na sino ang kanyang tinutukoy na anak. Nandoon ba sa loob itong si Regan? Ang pagkakaalam kasi nila ay si Regan lang ang anak nitong si Doc Carlos. Kakaroon ba kaya ng isang malaking himala at magsasalita itong si Doc Lindon na ang tinutukoy niyang anak ay walang iba kundi ito ngang si Zoe na matagal na nilang pinagtatakpan ang pilit tinatago nila sa lahat. Sa kabilang banda, ito namang si Irene ay naging successful ang kanyang mga plano. Nagawa nga niyang akitin itong kanyang asawa at meron nga nangyari sa kanila. Bagay na kapag nalaman nito ni Lynette, tiyak na magagalit ito kay Carlos at iwanan na nga ng tuluyan itong si Carlos. Lalo't marami na nga itong mga red flags sa kanya at tinitiis lang talaga niya. Nais niya kasing malaman kung ano ang kaniyang mga tinatago. Titiyak nitong si Irene na sa oras na mabunyag ang lahat ay tiyak na maiipit sa sitwasyon itong si Carlos, lalo't ayaw niya na mawala sa kanya itong si Lynette. Kaya naman maging sunod-sunuran siya ngayon sa kanyang dating asawa na si Irene at lahat ng gusto nito ay makukuha niya galing kay Carlos nang hindi nalalaman ni Lynette. Di na nga mapipigilan ni Carlos ang kanyang mga sekreto dahil unti-unti na rin itong naaamoy ni Giselle. Alam niyang may kakaiba sa kanya, lalo na kung paano siya mag-handle ng kanyang anger at nananakit ito sa kanyang pagkiwari ay masama nga itong si Carlos at may tinatagong maraming sekreto na dapat nang pasabugin. Sa kabilang banda, pinagpasalamat naman ng mga kakosa nitong si Mildred ang buhay na pangalawa na binigay nitong si Annalyn. Sinabi nila na kailangan magpasalamat ni Mildred dahil sa ginawa ng mga doktor sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya ay maaring patay na nga siya. Kaya naman laking pasalamat ni Mildred sa mga ito. Samantala, isa pang malaking panganib ang nag-aantay dito kay Annalyn dahil nga sa pagkakamali ni Giselle at dahil sa kagagawa ni Eric, nagsumbong kasi ito na nagsisinungaling lang itong si Giselle kaya naman galit na galit itong si Madam Luto. Sinabi nito na sinusubok talaga ang kanyang galit. Kaya naman parurusahan niya ang pamilya ng mga tanyag at kawawang Annalyn at siya nga ang uunahin. Tutulungan kaya siya ng mga kakosa nitong si Mildred dahil nailigtas naman niya ang buhay nitong si Mildred at nararapat siya na tulungan. Yan ang ating pakaabangan sa lalang umiinit at tagpo na abot kamay na pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube